Tumaas ang dolyar at humina po ang piso ng dahil sa korupsyon. Ha? Anong kinalaman yan? Pag-usapan po natin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Ngayong araw, pag-usapan po natin koneksyon ng korupsyon sa kahinaan ng piso at paano direktang naapektuhan ng ating bulsa. Una, bakit mahalaga po na pag-aralan po natin ang palitan ng piso kontra dolyar? Kapag mahina po ang piso, ang ibig sabihin po niyan, mas mataas po ang presyo ng mga imported goods like gasolina, teknolohiya, anything that we import. Pangalawa, pag lumakas naman po ang dolyar, syempre naman, on the other hand, mas masaya naman po ang makababayan nating OFWs. Pero naman, lugi naman ang mga local na mga negosyante dahil sila po ay nag-i-import. So, paano dito pumapasok ang korupsyon? Simple lang, kapag may korupsyon sa gobyerno, nawawala po ang tiwala ng mga namumuhunan. So, ang ibig sabihin po niyan, kung konti lang po namumuhunan, konti rin doon dolyar ang pumapasok, humihina po ang ekonomiya. At pag syempre naman bumaba ang kita ng isang bansa, yung tinatawag na Gross Domestic Product or GDP, lumulubog naman po ang halaga ng piso. As a matter of fact, meron pong isang bansa po, ang ginagawa po ay talagang hinold na po ng bansang South Korea po ang pagtulong po sa atin, lalo na sa pagpapahiram po ng pera para sa infrastruktura ng ating bansa. Kasi po, kapag may mga balitang ninanakaw po ang pondo para sa infrastructure, hindi lang itong moral issue. Ang ibig sabihin po niyan, may mga proyekto na hindi matutuloy, may mga foreigner na hindi na po mag-i-invest po sa atin. So kung ang mangyayari niyan, mababawasan po ang trabaho. Pag walang trabaho po, hindi susweldo ang tao. Pag hindi po susweldo ang tao, hindi naman po sila kikita, hindi sila makakabili ng produkto, maaapektuhan din po ang negosyo. So, babagsak po talaga ang tiwala ng mga tao sa ating bansa. Kaya ang epekto po niyan para sa mga normal na Pilipino na katulad po natin, tataas po ang gasolina. Pag tumaas ang gasolina, tataas po ang pamasahe. Pag tumaas po yung gasolina at pamasahe, tataas din ang mga imported goods and delivery of product. Ayun na po. Kaya mga kapatid, ano pong pwede natin gawin? Siyempre, hindi naman natin control ang ating gobyerno. Una, kailangan na natin matutong magtipid. Ngayon po ang panahon na pag-ihigpit po ng sentron. Kailangan po wag tayong masyadong waldas. Pangalawa, maghanap po na tayo ng dagdag income. Aminin man natin o hindi, sa hirap po ng buhay ngayon, sa taas ng bilihin, kailangan po meron tayong pangalawang income. Pangatlo po, tayo po ay mag-aral. Magdagdag pa tayo ng kaalaman para madagdag ang ating karunungan, para hindi tayo maging mangmang, para madagdagan po rin ang ating kita. Tatandaan, pag mahina ang piso, tataas ang presyo. Pag may korupsyon, mahina ang ekonomiya. Pag mahina ang ekonomiya, hihina rin ang ating pera. Kaya kung gusto niyo labanan ng epekto na ito, hindi lang tayo pupunta ng kalsada, kundi didiskarte tayo para tayo ay magkaroon ng pera. Sana naliwanagan po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.